Mapagpalang araw sa lahat ng mga ka-caregiver dyan. Kumusta ang buhay ng isang caregiver dyan, guys? Ngayong araw na to, panibago na namang pakikipagsapalaran. Welcome back and welcome sa mga baguhan dito sa aking YouTube channel, Bistaklin LVFW Adventure. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang dakilang caregiver dito sa bansang Taiwan. Hi guys! Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kapwa OFW. Taiwan OFW, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat at sa saan mang sulok ng mundo, lahat ng mga OFW magandang gabi at sa Pilipinas magandang gabi po sa inyo. Ayan, andito na naman si Bistaklin LV OFW Adventures guys. Mag-update ako ng aking YouTube channel. Ilang buwan din ako hindi nakapag-upload guys kasi nga nag-aaral po ako ng college. Tinuloy ko yung aking pag-aaral. So but before that guys, intro muna tayo. Hello, magandang araw. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Bistaklin LV OFW Adventures, guys, pakihit na po yung subscribe button at huwag nyo kalimutan na itap ang notification bell para kung may bago akong upload video is manonotify po kayo kaagad. So ito na nga, matagal-tagal ako nawala sa YouTube channel guys. Oh my god, sorry naman. Kasi nga sobrang busy talaga. Nakapasok na ako dito sa aking trabaho, sa bago kong amo. Andito ako sa Taipei, ang pinaka main city ng Taiwan. And naisipan kong mag-aral ng college kahit naman online guys, e-learning college at isang international school. So naisipan kong ipagpatuloy yung aking college studies, which is matagal ko na talagang pangarap na kumuha ng isang business management. So ito yung in-enroll ko doon sa school namin sa ngayon. So, pero hindi yan yung college studies ang isi-share ko sa inyo ngayon guys. Ano lang yun? Konting info lang yun. So, ito guys is nag-try ako na doon na nga sa pag-aaral namin ng college, meron siyang free Korean language. Ayan, ano siya? Add-on sa aming study. So, grab the opportunity guys kasi hindi lang Mandarin ang matutunan ko. Kasi nga dito ako sa Taiwan, so Mandarin language ang gamit na salita dito. So, ngayon, kasi may free Korean language yung aming school, so why not, diba? So, nag-register ako. Free lang naman din. Pero yung study ko guys is hindi yun free. Pero itong Korean language is free ng school namin. So, isi-share ko sa inyo guys, mag-try akong magsalita ng Korean language sa numbers. Ayan. From 1 to 20. So, 1 to 20 lang muna. Iba talaga yung, ang kaibahan talaga, malaking kaibahan talaga yung Mandarin at Korean at English. Kasi diba ang number natin is 1, 2, 3, ganyan, up to 20. Ang sa Mandarin naman guys is 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan. At ang Korean naman guys, hindi Mandarin ang i-share ko sa inyo, pero alam ko rin mag-count ng number sa Mandarin. So, ito guys, sa Korean is nakapagsulat ako ng Korean character. Sa Mandarin kasi guys is hindi ko talaga siya pinag-aralan. Ewan ko lang. Sa tagal-tagal ko dito sa Taiwan is hindi ko talaga siya inaral. Yung paano magsulat at paano magbasa ng Mandarin character. Kasi character ay yung gamit dito, hindi naman siya katulad sa English. So, ito na nga. Dito tayo sa Korean. Ito yung aking notebook. Ayan. Ayan. Nakapagsulat ako ng character guys. Ito yung character niya. Ito yung mga number in English. Ito yung Korean character. At ito yung paano siya basahin. Kasi pag ito, hindi ko naman ito mabasa. Ito is paano siya basahin sa Korean. So, ito na nga. Try ko lang naman to guys. Is wala pa naman kaming 1 month na nag-aaral ng Korean. Ano pa lang, ilang days pa lang. So, pero nakapagsulat na ako guys at marunong na rin ako magbasa ng consonant, vowel ng simple lang muna.
Kasi hindi naman madali din ang mag-aral ng ibang lingwahe sa ibang language. So, ito na nga. Try ko. So, mag-umpisa tayo sa 0. Ang 0 is kong. Ang 1 is il. Ang number 2 is i. Ang number 3 is sam. Ang number 4 is sa. Ang number 5 is o. Ang number 6 is yok. 7 is chill. 8 is pal. 9 is ku. 10 is ship. 11 is ship il. Kung naalala nyo guys, is ang i is il. So, ang 10 is ship. So, pag mag-count tayo ng 11 is ship i. O, diba? Ang sa 12 naman guys is ship i. Kasi ang 2 is i. 2 is i. So, ang pagbasa ng 12 is ship i. Ang 3 is sam. So, ang 10 is ship. So, ang 13 is ship sam. Ang 4 is sa. So, ang 10 is ship. So, ang 14 is ship sa. Ang 5 is o. 10 is ship. So, ang 15 is ship o. 16. So, ang 10 is ship. Ang 6 is yok. So, ang pagbasa ng 16 guys in Korean is shipyok. 17. Ano ang 10? Okay, ang 10 is ship. Ang 7 is chill. So, ang pagbasa ng 17 is ship, chill. Okay, ang 10 is ship again. Ang 8 is pal. So, ang pagbasa ng 18 is ship, pal. Madali lang ba guys? Diba? Madali lang siya. Madali lang talaga siya kung alam mo na yung 1 to 10. So, madali na lang siya. Ang 19 is, ano yung 10 ulit guys? Ship. Ang 9 is ku. So, ang pagbasa ng 19 is ship ku. So 19 na yun, diba? So, punta na tayo sa 20. So, ano yung 2? Number 2? Ang number 2 is i. Tapos, ang 10 is ship. Diba? So, ang 20 guys is ship. Ship. Kasi ang 2 is i. Tapos, yung 10 is ship. So, 20. Ship. Okay? Paano naman kung 21? Paano naman ang 21? Ang 1 is L. Ang 20 is ship. So, ang 21 is ship il. O, ganun. Diba guys? So, ang 20 is ship. Ang 30. Paano ang 30 guys? Ang 30 is sam. Diba? Ang 3 is sam. Tapos yung 10 is ship. So, sam ship. And so on and so forth. Pagdating sa 100 guys is bek ang 100. So, ang 101, kung bek ang 100 at L ang 1, so, ang 101 is bek L. Okay guys? So, yun lang muna ang aking isi-share. Mga pinaka basic lang muna na Korean language. Hindi ko pa isi-share sa inyo yung alphabet ng Korean. Yung aking natutunan lang guys. Hindi ako nagtuturo. Yung aking natutunan lang. Sinishare ko lang. So, maraming salamat. Sana po may natutunan kayo kahit papano. Yung 10 is ship. Number 1 is L. So, yun lang guys. Maraming salamat kayo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa inyong YouTube channel. Pakihit na po yung subscribe button guys. At pakiclick ang notification bell para po updated kayo tuwing may bago akong upload videos. Maraming salamat. Bye!